Ito yung sisig. So ito. So hi guys, andito ako ngayon sa Arabelle's Park. Nandito ako ngayon because I'm going to attend, actually I'm attending a baby shower party here. So alam niyo naman na itong park na ito, marami dito usually mga Filipinos na dito talaga sila nag-picnic. It's very well known for Filipinos to have gatherings here. So yeah, so actually we're gonna explore later around the park also kung ano yung mga highlights dito sa park na ito. But usually doesn't really know much about the Arabelles, pero napansin ko na maraming mga monuments na katulad ng mga Jewish yung mga time ng mga Holocaust victims. And also alam niyo ba guys na meron din dito monumento si Jose Rizal. So yeah, so we're gonna explore that later also. So abangan niyo po. So guys, alam niyo ba dito sa Arabelles, you might be surprised, pero nandito ang monumento ni Rizal. So ngayon, pag pag pumunta kayo dito sa Arabelles, halos ata I think 90% ata na nagpipiknik ngayon dito ay mga Filipinos. So nakakatuwa lang tingnan. But you know, actually we have a visitor from Manila. Ang initial reaction niya talaga, nagandahan siya sa park kasi daw parang malinis, maganda. Siyempre ako kasi matagal na ako dito, so parang hindi na sa akin, ordinary na lang sa akin ito. Pero yeah, as he told me that, it reminded me again na I'm blessed that I'm here in Toronto or in Canada. So yun na lang, nagpapasalamat na lang tayo sa Panginoon. But right now we're going to that Rizal Monument na sinasabi ko. So guys, malapit na tayo doon sa Rizal Monument. So papapicture lang tayo at kuhanan na rin natin para makita niyo talaga. So that's why there's a lot of Filipinos here also, because you know how the Jewish community give respect to our national hero. Yeah, here. Puntahan din natin yung doon. Kasi yun parang itong Arabelles kasi parang nakaano sila yung mga Jewish community, parang nila ito marami silang mga dinonate dito, pati yung parang yung monument na yan. So we are here in Arabelles Park. So ito yung nila, parang mga monument, parang to remembering those family sa karamihan kasi yung nung time na mga war, yung tulad nito si Gerda Friedberg, yung mga victims ng mga survivor ng Holocaust, yung time ng Germany war. I think World War I ata siya. I'm not sure if World War II or World War I.
Kaya kami nandito ngayon kasi nga dahil attend kami ng ng baby shower dito nila ginanap. But I cannot really help to notice this itong mga na ito, itong mga monuments na ito na may mga pangalan. Ito tulad nito yung Holocaust Wall of Remembrance. So kung nanood kayo nung The Schindler's List, that was a long time ago. That's an old movie. No, I would say like hindi naman siya old talaga, pero you can see kung paano nila isinipelikula yung Holocaust time. Talaga namang maaawa ka sa mga Jewish people noon sa Germany, kung paano sila kasi yun ethnic cleansing ang ginawa talagang gusto ng Germany noon nung time na yon, nung time ni Hitler, na ubusin talaga sila, yung wala ng respect to humanity. So I could see ito may bulaklak dito, siguro one of the nag-alay ng bulaklak sa mga taong nag-perish nung time nung giyera. So itong park na ito ay napakaganda. Sana makabisita kayo dito. And you kind of see the history, ang kanilang kultura, ang kanilang history, nung time ng giyera. Ito mayroon silang parang pinaka-pillar dito. I don't know what this symbolize of. And there's a lot of flowers. So itong Earl Bells na ito ay malapit siya sa actually along Butters siya. Yung sabi nga dito sa Toronto kasabihan, kung nasaan yung mga Jewish community, nandun din yung mga Pilipino. Kasi nga alam naman natin na Filipinos, most especially those into caregiver job, the Jewish people love to hire Filipinos. Kaya tayo mga Filipino, we should be proud kasi we are known to be loving, caring, and hardworking here. That's the ito yung ating tawag dito, we are known for that here in Toronto, na yan ang ating reputasyon. Na ibig sabihin pag Pilipino, actually isang isang word talaga that when you say Filipino, ang unang pumapasok sa isip ng mga tao dito in different nationalities or Canadians, they said that Filipinos are hardworking. Actually ako ay Pilipino, at masasabi ko namang totoo yun, kasi kahit ako mismo, kapwa ako Pilipino, I know how they are really yung sa trabaho nila ba, how they love their work. Yeah, most especially yung mga tao nagtatrabaho sa healthcare, how they take care of the patients. Talagang meron part ata ng values and culture natin is we treat other people like our own. So yun ang kinagandahan sa sa ating mga Pilipino, na tayo ay naiiba, lumulutang tayo, kumbaga tayo ay lumulutang sa among the rest. Yeah. So ito yung mga listahan, and this is interesting, guys. Dreamer Family True Heroes of Heroes Wall. Ito yung mga Righteous Among Nations. Ito yung mga flag, mga countries na siguro
side sa Jewish nung time ng war. I was looking for a Philippine flag but I didn't see one. So yeah. So ang sabi ito, he who saves single life saves the entire world. Nakalagay dito, as you can see. So andito ako ngayon sa baby shower na ginanap dito nga sa Arrowbills. So kaya nandito ako sa Arrowbills. So you see how people are preparing the food. The food's there. Yeah. So yeah. So now we're just waiting for the when to start the program. So let's just enjoy the moment. Yeah, kasi kainan kasi ito eh. Pag alam mo naman, pag kainan, ano tayo, nandyan tayo palagi. Yeah. Okay, so this is Bring Me, the musical chair station. Instead of dancing around and finding a seat, you're gonna work for it. So I have a little island here. We're gonna start. Okay, here's our number. Who you think is from, okay? We're not gonna be one of those people. So I got noodles, and there's two kinds of sisig eh. So we'll see. Pero masarap lahat. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Guys, dyan po nagtatapos yung ating Arrowbills exploration here. So yeah, as I've said, pumunta ako dito kasi there's a baby shower here. And we really had fun. So thank you for following me if you're still watching this, and have a nice day. Bye.